There! Oh! There! John Riel Cuadros Casimero! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Si John Riel Casimero ay sabik na sabik ng labanan kahit saan sa tatlong mga malalakas sa boxing, ngunit takot daw sila makipaglaban kay John Riel Casimero. Ito ang mga boksingero na gustong-gusto ni John Riel Casimero na labanan. Si Luis Esteban Neri Hernandez ay pinanganak noong ika-12 ng Desyembre taong 1974, 29 years old. Ay isang Mexican profesional na boksingero. Siya ay isang two-weight world champion na humawak ng WBC at Ring Magazine bantamweight titles sa pagitan ng taong 2017 at taong 2018 at ang WBC Super Bantamweight title mula 2020 hanggang Mayo taong 2021. Mula noong Marso taong 2022, si Nery Luis Esteban ay nirerango bilang pang-apat na pinakamahusay na super bantamweight sa mundo. Isa siya sa pinakamalakas na boxer sa kasalukuyan. Si Luis Nery Esteban ay nagtataglay ng pambihirang lakas ng pangangatawan at angking talino pagdating sa labanan. Meron din siyang kahanga-hanga na self-discipline para maging isang malakas, kaya kung ikukumpara natin ang ating pambato na si John Riel Casimero ay match na match talaga sila. Ayon kay Casimero, gusto niya rin makalaban si Luis Nery Esteban para mapatunayan niya sa sarili niya at sa buong mundo na walang inaatrasan ng mga Pinoy pagdating sa labanan. Si Nonito Gonzales Donaire ay ipinanganak noong ika-16 ng Nobyembre taong 1982. Ay isang Pilipino-American profesional na boksingero. Siya ay humawak ng maraming kampyonato sa mundo sa 4 na klase ng timbang mula sa flyweight hanggang sa featherweight, at siya ang pinakamatandang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng isang pamagat sa mundo ng bantamweight, pati na rin ang pagiging unang 3 beses na kampyon sa klase ng timbang na iyon. Nakahawak din si Donaire ng mga World Championship sa 3 magkakasunod na dekada, noong 2000s, 2010s at 2020s, bilang ika-6 na boksingero na nakagawa nito. Si Donaire ay may hawak na 9 na world title. Hawak din niya ang IBO Flyweight title, ang WBA Interim Super Flyweight title, at ang Ring Magazine at Lineal Super Bantamweight titles. Si Donaire ay nirerango bilang pangalawang pinakamahusay. Si Donaire ay sikat na kilala bilang The Filipino Flash dahil sa kanyang mabilis na bilis ng kamay at lakas ng suntok, at 2 beses na nagwagi ng The Ring's Knockout of the Year Award, at isa si Donaire sa ilang piling boksingero sa Asia na nanalo ng mga titulo sa mundo sa hindi bababa sa 4 na weight classes, kasama ang kapwa Pilipinong sina Manny Pacquiao at Donnie Netty. Isa rin sa pinakamalakas at magaling na boksingero si Naoya Inoue. Si Naoya Inoue ay ipinanganak noong ika-10 ng Abril taong 1973, 30 years old, ay isang Japanese. Walang talo at isa sa pinakakilala ngayon at profesional na boksingero. Tinaguri ang The Monster. Kilala si Inoue sa kanyang timing, bilis, lakas ng pagsuntok, at kakayahan sa pagsuntok sa katawan, na mayroong knockout ratio na 70%. Siya ay isang 3-division world champion at ang dating hindi mapag-aalinlanganan bantamweight world champion, na may hawak na WBA Super, IBF, Ring Title Magazine sa pagitan ng 2019 at Enero taong 2023, at ang WBC at WBO title sa pagitan ng 2022 at Enero taong 2023. Dati niyang hawak ang WBA regular bantamweight title mula 2018 hanggang 2019, ang WBO junior bantamweight title mula 2014 hanggang 2018, at ang WBC light flyweight title noong 2014. Kapag tinamaan ka ng body punch nito ay halos iindain mo talaga. Gayunpaman, kahit ganyan ang record at lakas ni Naoya Inoue ay hindi pa rin natatakot si John Riel Casimero na labanan ito. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Sa lakas nitong si Naoya Inoue aka The Monster, ay ikinagulat ng karamihan, lalong-lalo na ang mga boxing expert, na kung bakit tila hindi man lang ito nasasaktan sa mga solidong suntok na natamo niya mula sa kanyang mga naging kalaban. Maski sa suntok ni Stephen Fulton at sa tinaguriang The Filipino Flash Nonito Donaire, dahil lahat ng tumama kay Naoya Inoue galing sa mga solidong suntok ng ating kababayan na si Nonito Donaire, ay tila wala man lang epekto sa kanya at tila parang manhid lang ito. Through them so far. Catches. Comes the left hook. There we go, on the shot. And that's the one that cuts in, and hats off to both guys. Fantastic. Kahit sino magtataka dito kay Naoya Inoue, dahil halos puro solidong suntok ang pinatama sa kanya ni Stephen Fulton, at maski si Nonito Donaire ay tila parang bakal lang kung tumanggap ang mga panga nito. Dahil ayon sa mga Pinoy na kasparring niya, isa na rito ang magpapatunay si Albert Pagara.
Ayon kay Albert Pagara ay mahina daw ito tumanggap ng suntok at kunting tama lang daw sa bandang ilong nito ay dudugo. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, dudugo. Kaya tila katakataka na sa laban niya kontra Nonito Donaire aka The Filipino Flash at Stephen Falpen ay napakatibay niya, na kahit 100% na solidong suntok ang tumama sa kanya galing kay Nonito Donaire at Stephen Falpen ay tila walang talab sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya maski si Floyd Mayweather Jr. ay hindi na nakatiis tungkol sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon kay Floyd Mayweather Jr. ay meron nga kakaiba sa hapon na ito, kaya tila walang pakiramdam sa mga solidong suntok ng kanyang mga kalaban. Sa mga hindi pa familiar kung ano ang PEDS. Ang PEDS po kasi ay isang gamot na kayang patigasin ang katawan ng gumagamit nito. Ngayon guys, kapag napatunayan na PEDS user nga talaga itong si Naoya Inoue ay malagay sa alanganin ang kanyang career at kahihiyan ng buong Japan boxing community, iisipin din ng mga tao na lahat ng kanyang mga laban ay dahil sa mga gamot na ipinagbabawal sa mga boksingerong manlalaban. Kaya malaking tanong kung bakit hindi siya lumalaban sa labas ng kanyang lupang sinilangan ng bansang Japan. Marami din nagsasabi na mas malakas daw si Inoue kay Manny Pacquiao. Pwes dyan kayo nagkakamali dahil si Manny Pacquiao ay talagang walang bahid, malinis at dekaldring boksingero, kayang-kaya niya makipagsabayan lumaban kahit anong bansa, dahil si Manny Pacquiao ay may tiwala sa puro lakas at kakayanan lamang, at walang halong chemical. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates. And once again, this is Wings World TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us.